Hindi naman puro karne, no? Ano? Seafood, seafood. Seafood. Okay, dahil Aha. nga sa ano. Yun hong talaba at saka tahong. Talaba, Oho. Isa yan sa mga popular sa Kawit. Yan. Oo. So ano, inihaw? No, what are the dishes na talaba and tahong aside from inihaw? O fresh? Iba-iba, merong steam. Steam. Merong mga Kinilaw. mga Adobo. sinigang, adobo. Pero yun ho bang, kasi di ba nagkaroon ng red tide, no, ng yung takot nila. Kaya ang sinasabi nila ngayon doon sa mga restaurants, pag sinabi mo na galing sa Antique yung, sa Aklan yung talaba, mas safe kaysa sa Cavite talaba. Ano masasabi ho nyo, Mama Sel? Doon sa... Sa talaba natin, saka sa tahong. Okay ba? We still believe yung talaba at saka tahong sa Cavite ay maayos pa. There are some isolated, places wherein binabantayan na maging maganda yung harvest. No? Baka mag-red tide. Correct. Actually, this afternoon, so we are going to prepare some seafoods ng Cavite na ipakikita mamaya ni Connie, my wife, and my mom, no? So, and other... Ano pa ang seafoods nyo? May deep sea naman kayo, di ba? Dahil sa Manila Bay. So, you have mga lapu-lapu. Ganun ba? We have tanige. We have tanige. Yeah. Tapos yung mga seafoods na kasi mga pusit, ganyan, available lahat sa amin yan. Blue marlin. So, if ever na umu-order yung clients namin ng seafoods, talagang freshly caught, hindi namin pinapadaan sa freezer, talaga isa-serve agad. Yung alimango, meron alimango sa Cavite? Meron po. Alimango, yan. Alimasag. Na usually steamed or whatever na gusto nilang luto, pwede po yun. Tapos sa karne naman, anong ninyo? Natatandaan ko sa lola ko, puchero, yung mga... Tsaka meron siyang... puchero, morcon. Morcon. Menudo, yung morcon caldereta. Maraming sauce. Caldereta, no? Caldereta ng baka. Di ba? Okay. May langgunisa bang Cavite? Kabareho ng Quezon, ng Lukban? Meron din, marami sa palengke, Ano ang taste ng langgunisa ng Cavite? Medyo sweet siya, sweet. Actually, dalawang variation siya. Po pwedeng maraming garlic o kaya po pwedeng hamonado style na sweet ng kaunti. Yun. So, nagagawa rin namin yun. Pwedeng skinless or hindi. Kasi nga very historical ang probinsya ng Cavite, no? Nandyan yung mga ilustrados nung araw, sina Aguinaldo. And then it became the center of the American, di ba? Mga R&R. Di ba sila ho ang nag-umpisa ng ng Tagaytay, no? Parang alternative ng Baguio. So, if you notice now in Tagaytay, no? I think you do na ang dami nga yung pagkain sa Tagaytay, no? Napakadami. Pero yun nga, ang hinahanap siguro natin, yung pure Cavite food. Pure Cavite food. At yan ang papakita sa atin ni Mama Sel. So since hinahanap natin ng pure Cavite food, so again, we would like to invite them to visit the first Southern Luzon Gourmet Festival on the 24, 25, and 26. Dahil hindi lamang Town's Delight ang naandoon, isa lamang ang Town's Delight sa magpa-participate since there's a lot of good chef, good people who are in the industry who are going to participate the event. At saka itong mga araw na ito po, wala hong imported na fast foods na pagkain doon. Bawal. Bawal, kinakailangan yung produce ng Calabarzon area. Yun na nga, Calabarzon pala with Minropa. Kasama yung Cavite, Laguna, Rizal, Quezon at saka yung Batangas. Okay, lahat po yan represented doon, kaya imbitado kayo. Pagbalik natin, we will sample their cooking and they will demonstrate. Dito lang po sa These Days. Okay. Alam nyo, ako may hawak na dahon. Kung very observant kayo, baka kayo may ganitong dahon sa inyong backyard. At sabi nga ni Mama Sel, in-experimentuhan nila, instead na yung usual spinach, no? Spinach o kangkong. Kangkong, alaghoy. Alagaw. Alagaw. Dahon daw to ng alagaw. Kita na nyo. Ngayon ko lang nakita ito, sabi ko, Mama Sel, paano nyo alam na edible? Kasi inahalo natin yan pag tayo
nagluluto ng page, ng mga hito, Okay. yung mga dalag. Okay. Sinasama ho natin yan. Pang-alis daw ito ng, Ng lansa, saka- ng lansa. Saka gamot sa tadyan. Sa Tsaka tiyan. gamot sa tiyan. Alagaw. Alagaw. O ngayon, meron na akong bagong alam. Alagaw. Kaya ang ating luluto ngayon ay medicinal appetizer. Medicinal appetizer ng Town's Delight. Chicharong alagaw. Chicharong alagaw. Ang gusto ko sa inyo, ang dami-dami ninyong innovation, di ba? Yung lihim ni Lola, yung mga ganyan. Doon ako Doon kayo mahusay. Economics teacher mo naman. O sige, so Connie, explain mo na kung ano. nag-prepare na po kami ng batter. So, ito po ay gawa sa cornstarch, flour, and then meron siyang egg, and then ice water, and then konting seasoning lang na salt. Okay. Ayan po. So, nag-prepare na kami ahead of time. Okay. And then, so, lulutuin na po natin siya. You just have to dip it. After cleaning it, no? Yeah. So how do you clean it? You just wash it? We wash it, and then we dried it with tissue paper. Oh, okay. So, it's like, parang, pwedeng parang crispy spinach or a la tempura style. Biro nyo, kung kayo marunong nito, di meron na kayong bagong no? Lumalaki yung puno. Puno Kaya ito. kahit libo-libo, makakakuha kayo libo-libo leaves. Ito. Hindi ito bush lang, puno talaga. Alagaw. Puno yan. Kayo ba pina-farm na nyo ito? Hindi pa ho. Talagang pupunta lang kayo sa likod Sa bahay likod bahay ho lang. Sige. Sa Cavite lang ho ba nakita ito? Hindi ho, marami ho Sa Region 4. Region 4. Region 4. Napakaganda nitong festival niyo at maraming matututuhan yung mga tao. Alagaw. Ayun na nga siya, no? Masarap po ito. Usually kasi ginagamit natin kangkong, kaya kangkong. spinach. Dito naman talagang dahon ng alagaw na usually ginagamit sa pagluluto ng mga hito or kaya ay palaka. Palaka. In Cavite. Anong ginagawa ninyo dito? Basta hinahalo nyo sa palaka? Oo, inahalo, ini-slice ko muna. I-slice. And then yung dip po natin, meron siyang mayonnaise. So eto po siya, meron siyang mayonnaise, lemon, and then nilagyan po rin natin ng fresh alagaw leaves na inosterize natin. Similar to alagaw aioli din po sauce. siya. Oo, wala siyang amoy. No? When you cut it. When you cut. Very healthy po. Oo nga, mas very strong, no? Yung pala ang Sa munggo ba, pwede ito? Siguro pwede. Oo. Imbes na alugbate. Alugbate, pwede rin siguro. Mas strong ang kanyang set. So, yan ang ninyo, pang appetizer nyo. Oo. Iba na naman ang appetizer nyo, no? So, yun ang Kagandahan sinasabi po ko. nito, kahit bata, pwedeng kumain. Okay. Kasi magugustuhan din nila to. Hindi siya mapait, ha? Promise. Hindi ho. Promise. You can try it. Sige. Tsaka parang ang napakadaling gawin, no? May maliit, may malalaki pala siya. Opo. Ayan. So, lulutuin lang po natin siya. And then, ilalagay po natin dito. So, dito naman po ay nagpapakulo po kami ng broth na made of seafoods naman po for our sinigang. Sinigang. Ang sinigang ba ng Cavite, merong miso o yung plain lang? Ito naman po ay merong tanglad. Tanglad. Opo, na hindi na kinakailangan Ang isa pa. bango-bango. Oo, tanglad. Backyard din ho yung nakikita yun. Oo. Pero ano ang soup base mo? Ayan. So, bali po yung seafood broth. So, dyan po kami nag-blanch ng lahat ng seafoods. And then, nilagyan lang na pampaasim from Sampaloc. Sampaloc. Opo. And then, Hindi kayo gumagamit ng yung powder na seafood? Gumagamit din ho. gumagamit din po. Pero kapag healthy talaga, wala siya. Saka wala ho siyang oil. Wala oil. siyang oil. Opo. Ito, sinigang tansa. Opo. Seafood, sinigang. Alright. With tanglad. Anyway, you're watching here on this day, itong Town's Delight. Yan. Kumukulo na yung kanyang seafood. Anong nilagay ninyo dyan?
Yan po ay yung pong yung seafood broth.